Sa dulo ng baryong napapaligiran ng palayan at makakapal na puno ay nakatira si Aling Lourdes. Siya ay isang byuda na maagang iniwan ng asawa dahil sa sakit na hindi naagapan. Mag-isa niyang itinaguyod ang dalawa niyang anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay at ulam sa maliit na kariton na itinutulak niya tuwing madaling araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa taon ng pagtatrabaho at ang kanyang likod ay madalas sumasakit dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na paninda. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi siya kailanman nagreklamo. Ang kanyang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na kumakalansing tuwing may malakas na hangin. Kapag umuulan ay may mga patak na pumapasok sa bubong at kailangan niyang maglagay ng timba sa iba-ibang sulok ng bahay. Ang sahig ay lumana at may mga bitak. Ang ilaw sa loob ay isang bumbilyang madalas kumurap na tila ba nahihirapan ding manatiling buhay gaya niya. Sa bawat paggising niya bago sumikat ang araw ay dala niya ang pag-asa na sana ay mas marami siyang maibenta. Iniisip niya ang matrikula ng kanyang bunso at ang gamot ng panganay na madalas dapuan ng hika. Hindi niya iniintindi ang pagod. Hindi niya iniintindi ang gutom. Ang mahalaga ay maitawid ang maghapon at makauwi na may dalang kahit kaunting kita. Isang gabi habang siya ay nagbibilang ng barya sa ibabaw ng luma nilang mesa, ay napansin niyang kulang pa rin ang kanyang kinita para sa bayarin kinabukasan. Tahimik siyang napaupo at tumitig sa dilim. Ang mga kuliglig sa labas ay tila nakikisabay sa kanyang mabigat na paghinga. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang lalim ng kanyang pagod at ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kinabukasan ay nagpasya siyang maghanap ng mas murang mapagkukunan ng gulay. May narinig siyang balita tungkol sa isang bahagi ng gubat sa likod ng baryo kung saan mas masagana ang ani at hindi gaanong pinupuntahan ng iba. Marami ang nagsasabing kakaiba ang lugar na iyon. May mga kwento tungkol sa aninong gumagalaw kahit walang tao at mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit para kay Aling Lourdes ay wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa gutom ng kanyang mga anak. Dala ang isang lumang bayong ay tinahak niya ang daan papunta sa gubat. Ang lupa ay mamasa-masa at ang hangin ay malamig kahit tirik ang araw. Habang siya ay papalalim ay napansin niyang tila nagiging mas tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay biglang nawala ang huni. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit may hangin. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang balat, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang paglakad. Sa gitna ng kanyang paghahanap ay nakarating siya sa isang bahagi ng gubat na hindi niya pa kailanman nakita. May isang malaking puno na ang mga ugat ay nakausli sa lupa na parang mga ahas na nagkukumpol-kumpol. Sa ilalim nito ay may tila butas na bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon. Lumapit siya at inalis ang mga dahon gamit ang paa. Biglang gumuho ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya namalayan ang pagkahulog. Ang huli niyang nakita ay ang liwanag ng langit na mabilis na lumiliit habang siya ay bumabagsak sa kailaliman. Ang hangin ay tila naging makapal at ang kanyang sigaw ay nilamon ng dilim. Nang siya ay tumama sa lupa ay wala siyang maramdamang sakit kundi matinding hilo. Pagdilat ng kanyang mga mata ay hindi na ang gubat ang kanyang nakita. Ang paligid ay nababalutan ng kulay abo at bughaw na ulap na tila lumulutang sa lupa. May mga punong hindi niya maipaliwanag ang anyo. Ang kanilang mga sanga ay parang mga kamay na nakataas sa himpapawid. Sa malayo ay may mga anyong gumagalaw na hindi maipaliwanag ang kanyang isipan. Tumayo siya ng dahan-dahan at tinawag ang pangalan ng kanyang mga anak kahit alam niyang hindi siya maririnig. Ang hangin ay may kakaibang amoy na hindi niya matukoy kung bulok o sariwa. Sa bawat hakbang niya ay may pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kung saan. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Aling Lourdes na hindi na siya nasa mundong kanyang kinagisnan. Ang kanyang paghahanap ng murang gulay ay naghatid sa kanya sa isang lugar na hindi para sa tao. Isang mundong puno ng mga halimaw at kakaibang nilalang na naghihintay sa kanyang pagdating. Doon nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran sa mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. Huminga siya ng malalim at pinatatag ang loob. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy at maghanap ng paraan upang makabalik. Sapagkat sa labas ng dilim na iyon ay may dalawang batang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa paglalakad ni Aling Lourdes sa kakaibang mundong kanyang kinasadlakan, ay unti-unti niyang napansin ang malinaw na kaibahan nito sa mundong kanyang kinalakihan. Ang lupa ay tila humihinga
at ang himpapawid ay may mabigat na kulay na wari ay laging dapit hapon. Ang mga puno ay may mga matang nakabukas sa kanilang mga puno at ang mga anino ay kumikilos kahit walang pinagmumulan ng liwanag. Hindi nagtagal ay narinig niya ang mabagal na yabag sa likuran. Nang siya ay lumingon, ay nakita niya ang unang nilalang na humarang sa kanyang daan. Ito ay may katawang payat, ngunit napakahaba ng mga braso na halos sumasayad sa lupa. Ang balat nito ay tila yari sa bato at ang mga mata ay kulay dilaw na nagliliyap. Sa bawat hakbang nito ay may bahagyang pagyanig ang lupa. Pinilit ni Aling Lourdes na huwag ipakita ang kanyang takot. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang puso ay malakas ang tibok. Ang nilalang ay umikot sa kanya na parang sinusuri ang kanyang amoy at laman. May mababang tinig itong nagmula sa dibdib na tila galit at gutom. Mula sa likuran ng mga puno ay may ilan pang lumabas na kaparehong anyo. Sila ay nagtipon sa paligid niya at nagbubulungan sa wikang hindi niya nauunawaan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak at tila ba isa lamang siyang hayop na kanilang natagpuan sa gitna ng kanilang teritoryo. Isang mas mataas at mas malaki ang katawan ng lumapit. Ang ulo nito ay may dalawang sungay na kurbado at ang likod ay may tila pakpak na butas-butas. Sa kanyang pagharap ay naramdaman ni Aling Lourdes ang bigat ng presensya nito. Ang mga mas maliliit na nilalang ay bahagyang yumuko na tila kinikilala ang kapangyarihan nito. Ito ang kanilang pinuno, isang nilalang na ang mga mata ay malamig at walang bakas ng awa. Sa isang iglap ay inunat nito ang kamay at hinawakan ang balikat ni Aling Lourdes. Ang kanyang balat ay tila nasusunog sa lamig ng hawak nito. Pinilit niyang kumawala, ngunit ang lakas ng nilalang ay higit sa kaya ng kanyang katawan. Ipinulalas ng pinuno ang ilang salita na tila utos. Agad siyang hinila ng dalawang nilalang papunta sa isang malawak na kapatagan kung saan may mga kakaibang anyo na nakagapos sa lupa. May mga taong kahawig niya ngunit ang kanilang mga mata ay wala ng pag-asa. May mga nilalang na kalahating hayop at kalahating tao na nakaluhod at tila sunod-sunuran. Naupo sa isang mataas na batong tila trono ang pinuno. Doon niya napagtanto na ang mundong ito ay may sariling kaayusan at siya ay isang bihag. Isa siyang dayuhan na maaaring gamitin o sirain ayon sa kagustuhan ng namumuno. Isang nilalang na may mahabang dila at payat na katawan ang lumapit sa kanya at hinawi ang kanyang buhok na tila sinusuri ang kanyang mukha. May halakhak itong walang saya. Ang ibang nilalang ay nag-ingay na tila aliw na aliw sa kanyang kahinaan. Ngunit sa kabila ng pang-aapi at paghamak, ay may kakaibang tibay na bumangon sa puso ni Aling Lourdes. Naisip niya ang kanyang mga anak na naghihintay sa kanya. Naisip niya ang kanyang tahanan na kahit luma ay puno ng alaala. Hindi siya maaaring tuluyang bumigay. Habang siya ay nakagapos sa isang punong may buhay na tila sumisip-sip ng lakas ay napansin niya ang isang batang nilalang na nakatayo sa malayo. Ang anyo nito ay kakaiba, ngunit ang mga mata ay tila may bahid ng pag-unawa. Hindi ito nakitawa, hindi ito nakisigaw. Sa halip ay tahimik itong nakatingin sa kanya. Sa mga sandaling iyon ay naunawaan ni Aling Lourdes na sa mundong ito ay hindi lamang puro bangis ang umiiral. May mga nilalang na maaaring may sariling kwento at sariling pasanin. Ngunit malinaw din sa kanya na ang pinakamalaking balakid sa kanyang pagbalik ay ang pinunong nakaupo sa trono ng bato. Ang kontrabidang iyon ang sagisag ng kapangyarihan sa mundong ito. At hanggat siya ay nasa ilalim ng anino nito, ay mananatili siyang bihag. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay hindi lamang laban para sa kaligtasan, kundi laban sa isang puwersang nais siyang manatili sa kadiliman. Sa gitna ng pananakot at paghamak ay unti-unting hinubog ang kanyang katatagan. Ang dating simpleng tindera ng gulay ay napilitang maging matatag sa harap ng mga halimaw. At sa kanyang dibdib ay umusbong ang isang tahimik na panata. Siya ay lalaban at hahanap ng paraan upang makalaya. Dahil sa labas ng mundong ito ay may mga pusong umaasa sa kanyang pagbabalik. Sa ilalim ng malamlam na langit ng kakaibang mundong iyon ay nanatiling nakagapos si Aling Lourdes sa punong tila may sariling tibok. Sa bawat paggalaw niya ay mas lalong humihigpit ang mga ugat na pumapalibot sa kanyang mga kamay at paa. Ang lupa sa paligid ay malamig at ang hangin ay may dalang bulong na hindi maunawaan ng kanyang isipan. Ang mga nilalang na nagbabantay sa kanya ay unti-unting naglaho sa dilim nang ang kanilang pinuno ay tumalikod at nagbalik sa trono ng bato. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kapatagan na tila walang hanggan.
Ang iba pang mga bihag ay tahimik at tila wala ng lakas upang magsalita. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Sa mga sandaling iyon ay naramdaman ni Aling Lourdes ang pag-agos ng takot sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pagnanais na mabuhay. Hindi siya maaaring magwakas sa isang lugar na hindi kilala. Hindi siya maaaring maging alaala lamang sa puso ng kanyang mga anak. Habang siya ay nakayuko at nag-iipon ng lakas, ay may napansin siyang kakaibang liwanag sa gilid ng kanyang paningin. Mula sa likod ng mga punong may matang nakabukas ay may dahan-dahang umusbong na sinag na kulay bughaw. Hindi ito nakakasilaw, ngunit may dalang kakaibang init na kaiba sa malamig na hangin ng lugar. Unti-unting lumitaw ang isang anyong hindi niya agad maunawaan. Ito ay may katawang payat at may mahabang buhok na tila hinahaplos ng hangin kahit walang simoy. Ang balat nito ay may bahid ng liwanag at ang mga mata ay kulay pilak na tila salamin ng buwan. Hindi ito mukhang mabangis gaya ng iba. Lumapit ang nilalang sa kanya nang hindi gumagawa ng ingay. Sa bawat hakbang nito ay tila lumalambot ang lupa. Ang mga ugat na nakapulupot sa katawan ni Aling Lourdes ay bahagyang gumalaw na parang natatakot sa presensya ng bagong dating. Huminto ang nilalang sa kanyang harapan at tumingin sa kanya ng matagal. Sa titig na iyon ay may kakaibang pag-unawa. Hindi siya nakita bilang pagkain o bihag. Sa halip ay tila nakita siya bilang tao na may sariling kwento at sariling pasakit. Walang salita ang namagitan sa kanila, ngunit may damdaming naglakbay sa pagitan ng kanilang mga mata. Ang liwanag na nagmumula sa nilalang ay unti-unting dumaloy sa mga ugat ng punong nakagapos sa kanya. Ang mga ugat ay tila napaso at kusang lumuwag. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay mahulog sa mundong iyon, ay nakahinga si Aling Lourdes ng maluwag. Ang mga gapos ay tuluyang bumitaw at siya ay napaluhod sa lupa. Ang liwanag ay patuloy na nakapalibot sa kanila na tila panangga laban sa dilim. Ngunit sa malayo ay narinig ang malalim na ugong na tila nagmumula sa trono ng bato. Ang pinuno ay nakaramdam ng pagbabago sa hangin. Ang kanyang presensya ay muling bumigat at ang mga anino ay gumapang pabalik sa kapatagan. Ang mahiwagang nilalang ay tumingin sa direksyon ng trono at muling ibinaling ang pansit kay Aling Lourdes. Sa isang mahinang galaw ng kamay ay may lumitaw na maliit na tanda sa kanyang palad na tila hugis bituin. Ang tanda ay nagliwanag sandali at saka naglaho. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Aling Lourdes na ang kanyang pagdating sa mundong ito ay hindi basta aksidente. May puwersang gumabay sa kanya at may dahilan kung bakit siya napili. Ang unang lumitaw na mahiwagang nilalang ay tila mensahero ng isang mas malalim na layunin. Bago pa man siya makapagtanong, ay ang nilalang ay unti-unting naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan siyang nakaluhod sa lupa na may bagong pag-asa at bagong akot. Sapagkat ang kanyang paglaya mula sa mga gapos ay tiyak na magdudulot ng galit mula sa pinunong nagahari sa lugar. Sa kanyang palad ay naramdaman niya ang bahagyang init na naiwan ng tanda. Isang paalala na may kakampi siya sa gitna ng kadiliman. Isang paalala na sa mundong puno ng halimaw at kakaibang nilalang ay may lihim na liwanag na maaaring maging susi sa kanyang pagbabalik. At sa pag-angat niya ng kanyang ulo ay nakita niya ang mga matang muling nagmamasid mula sa dilim. Ang kanyang paglalakbay ay lalo pang lalalim. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya ganap na nag-iisa. Matapos ang mahiwagang paglaho ng nilalang na may liwanag ay nanatiling nakaluhod si Aling Lourdes sa malamig na lupa. Ang tanda na sandaling nagningning sa kanyang palad ay hindi na nakikita, ngunit ang init nito ay nananatili sa kanyang balat. Sa paligid niya ay muling gumapang ang mga anino na tila naghahanap sa kanya. Sa di kalayuan ay naramdaman niya ang paglapit ng mabibigat na hakbang. Ang pinuno ng mga nilalang ay tumindig mula sa trono ng bato at ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagyanig sa kapatagan. Ang mga bantay ay nagtipon at napansin ang kanyang paglaya mula sa mga ugat ng puno. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit ay isang pader ng hindi nakikitang lakas ang pumagitna. Ang lupa sa kanyang paanan ay bahagyang nagliwanag at ang hangin ay naging mabigat. Ang mga nilalang ay tila nahirapang humakbang palapit sa kanya. Ang unang biyaya ay tahimik na gumising sa kanyang loob. Hindi niya nauunawaan kung paano ito gamitin, ngunit nadama niya na ang tanda sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng panandaliang panangga. Ang mga halimaw ay umatras habang ang pinuno ay nanatiling nakatitig sa kanya.
Sa kanyang malamig na mga mata ay may bakas ng pagkilala. Para bang nalaman nito na may puwersang mas mataas na nakialam. Sa halip na agad siyang sugurin ay iniunat ng pinuno ang kamay at ang lupa sa kanyang harapan ay bumuka. Mula sa siwang ay umangat ang isang anyong nilalang na mas maliit ngunit mabangis ang hitsura. Ang balat nito ay tila tinahi mula sa iba-ibang bahagi at ang bibig ay may hanay ng matutulis na ngipin. Ipinakita ng pinuno ang bagong panganib bilang pagsubok. Ang mga bantay ay umurong at nagbigay daan sa gitna ng kapatagan. Ang hamon ay malinaw. Kung siya ay may biyayang natanggap ay kailangan niya itong patunayan. Ang nilalang na iniharap sa kanya ay umikot at sumingasing habang unti-unting lumalapit. Tumayo si Aling Lourdes kahit ang kanyang tuhod ay nanginginig. Wala siyang sandata, wala siyang alam sa pakikipaglaban. Ngunit sa kanyang dibdib ay may bagong tibok na tila hindi lamang kanya. Itinaas niya ang kanyang palad na may tanda at iniharap ito sa nilalang. Sa unang pagsugod ng halimaw ay naramdaman niya ang pag-agos ng init mula sa kanyang palad patungo sa kanyang buong katawan. Isang alon ng liwanag ang lumabas mula sa kanya na tila alingaw-ngaw ng kapangyarihang hindi niya pag-aari. Ang nilalang ay napaatras at napahinto sa gitna ng kanyang pagtalon. Ngunit ang pagsubok ay hindi natapos sa isang iglap. Muling sumugod ang halimaw at sa pagkakataong ito ay mas mabilis. Naramdaman ni Aling Lourdes ang takot ngunit pinili niyang hindi umurong. Inalala niya ang mukha ng kanyang mga anak at ang kanilang paghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang alaala ang naging sandigan niya. Muling nagliwanag ang kanyang palad at ang liwanag ay naging hugis na tila kalasag sa kanyang harapan. Nang tamaan ito ng halimaw ay tila nabasag ang bangis nito. Ang anyo nito ay unti-unting naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Naiwan ang katahimikan sa gitna ng kapatagan. Ang mga bantay ay nagbulungan at ang kanilang mga mata ay nagbago. Hindi na lamang siya bihag. Siya ay naging isang nilalang na may kapangyarihang hindi nila lubos maunawaan. Ang pinuno ay hindi nagpakita ng takot, ngunit ang kanyang titig ay naging mas mabigat. Sa sandaling iyon ay natanto ni Aling Lourdes na ang biyayang ibinigay sa kanya ay hindi lamang panangga, kundi responsibilidad. Ang kapangyarihan ay may kapalit at ang bawat paggamit nito ay maaaring magbunga ng mas mabigat na hamon. Ang unang pagsubok ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngunit nagbukas din ng mas malaking panganib. Ang pader ng liwanag sa paligid niya ay unti-unting humina. Ang kapatagan ay muling nabalot ng kulay abo at bughaw. Ang pinuno ay tumalikod at bumalik sa kanyang trono na tila nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pagsubok. Sa gitna ng dilim ay tumayo si Aling Lourdes na may bagong katatagan. Ang unang biyaya ay nagpakita sa kanya na may kakayahan siyang harapin ang mga halimaw. Ngunit malinaw sa kanya na ang bawat biyaya ay susubukin ang kanyang puso at lakas. At sa mundong iyon na puno ng panganib, ay kailangan niyang matutong gamitin ang liwanag ng may karunungan upang makahanap ng daan pauwi. Matapos ang unang pagsubok ay kumalat sa buong kapatagan ang balita tungkol sa kapangyarihang ipinakita ni Aling Lourdes. Ang mga nilalang na dating tumatawa at nanghahamak ay ngayon ay nagbabantay mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iingat at takot. Sa bawat hakbang niya ay may mga aninong sumusunod, ngunit hindi na agad lumalapit. Sa trono ng bato ay tahimik na nakaupo ang pinuno. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatama sa gilid ng upuan na tila nagbibilang ng mga posibilidad. Ang liwanag na gumising kay Aling Lourdes ay isang bagay na hindi niya ganap na kontrolado. At sa mundong kanyang pinaghaharian ay walang puwersang dapat masigit sa kanya. Unti-unting naging malinaw sa kanya na ang presensya ng isang taong may dalang kakaibang biyaya ay banta sa kanyang kapangyarihan. Ang mga nilalang na dati ay lubos ang pagsunod ay nagsimulang magbulungan. May ilan na tahimik na nagtanong kung may mas mataas pang lakas na umiiral kaysa sa kanilang pinuno. Ang inggit ay gumapang sa puso ng pinuno na parang maitim na usok. Hindi niya kayang tanggapin na may liwanag na sumuway sa kanyang kadiliman. Sa bawat pag-alon ng liwanag mula kay Aling Lourdes ay tila may bahagi ng kanyang kapangyarihan ang nababawasan. At ang ganitong pangyayari ay hindi niya hahayaang magpatuloy. Nagpatawag siya ng mga nilalang na mas tuso at mas mapanlinlang kaysa sa mga bantay. Ang mga ito ay hindi lamang umaasa sa lakas kundi sa panlilinlang. Inutusan niya ang mga ito na pag-aralan ng tao na may tanda sa palad. Inutusan niya silang tuklasin ang kahinaan nito at sirain ang kanyang loob.
Samantala si Aling Lourdes ay inilipat sa isang bahagi ng mundong iyon na tila mas tahimik ngunit mas mapanganib. Ang lupa ay may mga bitak na naglalabas ng usok at ang himpapawid ay mas madilim kaysa dati. Ramdam niya na may nagmamasid sa kanya sa bawat sandali. Ang biyayang taglay niya ay tila naging ilaw na umaakit sa mga mata ng mga halimaw. Habang siya ay naglalakad sa pagitan ng mga punong may matang nakabukas ay nakaramdam siya ng pagod na mas mabigat kaysa sa dati. Ang paggamit ng kapangyarihan ay may kapalit. Ang init sa kanyang palad ay minsan nagiging hapdi. At sa bawat paghinga ay tila may bahagi ng kanyang lakas ang nauubos. Isang gabi sa ilalim ng madilim na langit ay may lumapit sa kanya na anyong kahawig ng isang matandang babae. Ang mukha nito ay payapa at ang tinig ay tila may lambing. Ipinakita nito ang larawan ng kanyang mga anak na tila umiiyak at naghahanap sa kanya. Ang tanawin ay malinaw at masakit sa puso. Saglit na nanghina ang kanyang tuhod. Ang pagnanais na makabalik ay naging mas matindi. Ngunit sa ilalim ng anyong maamo ay may kakaibang lamig na naramdaman niya. Ang mga mata ng matandang babae ay sandaling nagbago at naging dilaw na tila apoy. Naintindihan niya na ito ay isang panlilin lang. Isa itong bitag na ipinadala ng pinuno upang wasakin ang kanyang pag-asa. Sa kabila ng sakit na dulot ng ilusyon, ay pinili niyang isara ang kanyang mga mata at hawakan ang kanyang palad. Ang tanda ay bahagyang nagliwanag at ang anyo ng matandang babae ay nagbago sa isang maitim na usok bago tuluyang naglaho. Sa malayo ay naramdaman ng pinuno ang pagkabigo ng kanyang plano. Ang inggit sa kanyang dibdib ay lalong lumalim. Ang bawat pagtatangka na pahinain ang loob ni Aling Lourdes ay tila lalo lamang nagpapalakas sa kanya. At sa ganitong sitwasyon ay hindi na sapat ang mga simpleng panlilinlang. Nagpasya ang pinuno na maglatag ng mas malaking pagsubok. Hindi na lamang ito laban ng lakas, kundi laban ng puso at isipan. Ang layunin niya ay hindi lamang talunin si Aling Lourdes, kundi sirain ang kanyang paniniwala sa liwanag na gumabay sa kanya. Sa gitna ng lumalalim na inggit at galit ng kalaban, ay mas naging malinaw kay Aling Lourdes na ang kanyang paglalakbay ay hindi basta aksidente. Ang biyayang kanyang taglay ay nagising hindi lamang upang siya ay makaligtas, kundi upang harapin ang mismong ugat ng kadiliman sa mundong iyon. At habang ang mga anino ay mas lalong kumakapal sa kanyang paligid ay tumibay din ang kanyang pasya. Ang inggit ng kalaban ay maaaring lumakas, ngunit ang kanyang dahilan upang lumaban ay mas malalim. Siya ay isang ina na may uuwian. At walang halimaw at walang pinuno ang makapipigil sa kanya na hanapin ang daan pabalik sa liwanag ng kanyang tunay na mundo. Habang patuloy na lumalalim ang galit at inggit ng pinuno, ay nagsimulang magbago ang anyo ng mundong kinalalagyan ni Aling Lourdes. Ang lupa dati ay may bahagyang liwanag ay naging mas madilim at mas malamig. Ang hangin ay tila mabigat sa bawat paghinga at ang mga anino ay mas makapal kaysa dati. Sa paglalakad niya sa pagitan ng mga punong may matang nakabukas, ay naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Walang bantay na agad na sumusulpot, walang halimaw na hayagang sumusugot. Ang ganitong katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa lantad na panganib. Sa kanyang palad ay mahina ang init ng tanda. Ang kapangyarihang minsang umagos ng malinaw ay tila unti-unting kumukupas. Ang pagod sa kanyang katawan ay mas mabigat at ang kanyang mga hakbang ay mas mabagal. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay mapadpad sa mundong iyon, ay naramdaman niya ang panghihina ng loob. Sa gitna ng kapatagan ay biglang bumuka ang lupa sa kanyang paanan. Hindi tulad ng unang pagbagsak na hindi niya inaasahan, ay ngayon ay nakita niya ang pagguho ngunit wala siyang sapat na lakas upang umiwas. Ang lupa ay tila may sariling kagustuhan at hinila siya pababa sa kailaliman. Habang siya ay bumabagsak ay walang liwanag na gumabay sa kanya, walang init na nagbigay proteksyon. Tanging ang malamig na dilim ang yumakap sa kanyang katawan. Ang hangin ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay napapikit sa takot. Nang siya ay tuluyang tumama sa ilalim, ay wala siyang marinig, kundi ang mahinang tibok ng kanyang puso. Ang lugar na kanyang kinabagsakan ay tila isang malawak na kuweba na walang malinaw na hangganan. Ang mga pader ay basa at may mga ukit na hugis na hindi niya maunawaan. Ang hangin ay amoy lumang lupa at nakalimutang panahon. Pinilit niyang tumayo ngunit ang kanyang tuhod ay bumigay. Ang tanda sa kanyang palad ay halos wala ng bakas ng init. Tinawag niya sa kanyang isip ang liwanag na minsang tumulong sa kanya, ngunit walang tugon na dumating.
Sa kadiliman ay may marahang yabag na papalapit. Hindi ito mabigat tulad ng sa pinuno. Hindi rin ito mabilis tulad ng mga bantay. Ito ay maingat at tila may layunin. Ngunit sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay wala siyang lakas upang lumaban. Mula sa anino ay may lumitaw na anyong hindi ganap na malinaw. Ang hugis nito ay pabago-bago at tila binubuo ng usok at alon. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng matinding pangamba. Hindi ito tulad ng mga halimaw na hayagang mabangis. Ito ay tila mas malalim at mas tahimik ang panganib. Sinubukan ni Aling Lourdes na itaas ang kanyang palad, ngunit walang liwanag na sumagot. Sa sandaling iyon ay nadama niya ang bigat ng pagkatalo. Ang biyayang inasahan niya ay tila nawala, at ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ang anyo sa dilim ay umikot sa kanya, at ang lamig nito ay pumasok sa kanyang mga buto. Hindi siya sinaktan, hindi siya agad pininsala. Sa halip ay tila hinigop nito ang natitirang lakas sa kanyang paligid. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Sa huling sandali bago siya mawala ng malay ay pumasok sa kanyang isip ang mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ang alaala ay kumapit sa kanya na parang huling hibla ng liwanag sa gitna ng dilim. Pagkatapos ay tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa ibabaw ng mundo ng mga halimaw ay naramdaman ng pinuno ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang malamig na mga mata ay sandaling nagliwanag sa kasiyahan. Para sa kanya ay ito na ang simula ng pagtatapos ng liwanag na gumising sa isang simpleng tao. Ngunit sa kailaliman ng kuweba kung saan nakahandusay si Aling Lourdes ay may bahagyang paggalaw sa hangin. Isang halos hindi maramdaman na sinag ang muling sumiklab sa kanyang palad. Mahina ngunit hindi tuluyang nawala. Ang kanyang pagbagsak ay tila pagkawala. Ngunit sa ilalim ng pinakamalalim na dilim ay maaaring magsimula ang panibagong pagbangon. Sa kailaliman ng kuweba kung saan nakahandusay si Aling Lourdes ay nanatiling makapal ang dilim. Ang hangin ay malamig at ang mga pader ay tila sumisipsip ng bawat tunog. Ang kanyang katawan ay walang galaw at ang kanyang paghinga ay mabagal na tila nakikipaglaban sa kawalan. Ngunit sa kanyang palad ay may bahagyang init na hindi tuluyang namatay. Ang sinag na minsang naging kalasag ay ngayon ay tila maliit na apoy na pilit na nabubuhay. Sa gitna ng katahimikan ay may marahang liwanag na dahan-dahang bumaba mula sa itaas ng kuweba. Mula sa pagitan ng mga batong may ukit ay lumitaw ang isang anyong pamilyar. Ito ang nilalang na unang nagpakita sa kanya sa kapatagan. Ang mga mata nitong kulay pilak ay may dalang pag-unawa at ang presensya nito ay hindi mabigat kundi payapa. Sa paglapit nito ay tila lumambot ang hangin sa paligid. Lumuhod ang nilalang sa tabi ni Aling Lourdes at marahang inilapit ang kamay sa kanyang palad. Ang maliit na sinag ay tumugon at bahagyang nagliwanag. Ang init ay kumalat sa kanyang braso at umabot sa kanyang dibdib. Unti-unting bumalik ang kanyang malay. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay hindi na lamang dilim ang kanyang nakita. Nandoon ang nilalang na tila pantay ng liwanag. Hindi ito nagsalita, ngunit ang titig nito ay malinaw. Hindi siya iniwan. May lihim na kaalyado siyang gumagabay mula sa mga anino. Tinulungan siya ng nilalang na makaupo. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang tunay na anyo ng kuweba. Ang mga ukit sa pader ay hindi basta mga marka. Ito ay tila sinaunang simbolo na may kahulugan. Ang ilan ay kahawig ng tanda sa kanyang palad. Ang iba ay hugis na parang bituin na nababalot ng liwanag. Dahan-dahang iniunat ng nilalang ang kamay nito at hinaplos ang isa sa mga ukit. Ang simbolo ay nagningning at naglabas ng malambot na liwanag na pumuno sa kuweba. Sa liwanag na iyon ay nakita ni Aling Lourdes ang mga aninong tila gumagapang sa itaas. Ang lugar na kanyang kinabagsakan ay hindi basta hukay. Ito ay isang lihim na santuwaryo na nakatago sa ilalim ng kapangyarihan ng pinuno. Sa kanyang isip ay may mga imaheng dumaan na hindi niya sariling alaala. Nakita niya ang sinaunang panahon ng mundong iyon kung saan ang liwanag at dilim ay magkasamang umiiral. Nakita niya ang mga nilalang na hindi mabangis kundi tagapag-ingat ng balanse. At nakita niya ang pag-angat ng isang pinunong pinili ang kapangyarihan kaysa sa pagkakaisa. Ang lihim na kaalyado ay tila isa sa mga huling tagapangalaga ng liwanag. Ang presensya nito ay hindi lantad sa ibabaw dahil sa lakas ng kadiliman. Ngunit sa kailaliman ay may lugar na hindi kayang maabot ng galit ng pinuno. Naramdaman ni Aling Lourdes ang pagbalik ng lakas sa kanyang katawan.
Ang tanda sa kanyang palad ay muling nagliwanag ngunit mas mahinahon at mas malinaw. Hindi na ito pabigla-bigla kundi tila may direksyon. Ang pagbangon niya ay hindi na lamang para sa sariling kaligtasan kundi para sa mas malaking layunin. Itinuro ng nilalang ang isang daang patungo sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Sa dulo nito ay may pinto na yari sa bato at may ukit na katulad ng nasa kanyang palad. Nauunawaan niya na may susunod na hakbang na kailangan niyang tahakin. Sa itaas ng mundo ay patuloy ang pagbabantay ng pinuno. Ngunit hindi nito batid na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay may nabubuong lakas na hindi niya kayang supilin. Ang lihim na kaalyado ay hindi naglalayong maghari kundi ibalik ang balanse na matagal nang nawala. Tumayo si Aling Lourdes at sa unang pagkakataon mula nang siya ay bumagsak ay hindi siya nakaramdam ng panghihina. Ang kanyang pagbagsak ay naging daan upang makilala ang kakampi na matagal nang nagmamasid. Ang dilim ay hindi na lamang lugar ng takot kundi tahanan ng nakatagong pag-asa. Sa kanyang dibdib ay may bagong tatag. Ang laban ay hindi pa tapos at ang kalaban ay mas makapangyarihan. Ngunit sa kailaliman ng kuweba ay nabuo ang isang lihim na alyansa. At mula roon ay magsisimula ang unti-unting pagbabago sa mundong puno ng halimaw at kakaibang nilalang. Sa loob ng lihim na santuwaryo sa kailaliman ng kuweba ay nagsimula ang panibagong yugto ng paglalakbay ni Aling Lourdes. Ang liwanag na nagmumula sa mga ukit sa pader ay hindi nakakasilaw kundi sapat lamang upang makita ang bawat simbolong nakaukit sa bato. Ang hangin ay mas magaan kaysa sa ibabaw at ang katahimikan ay hindi nakakatakot kundi tila nagbabantay. Ang mahiwagang nilalang na naging lihim niyang kaalyado ay nanatiling tahimik ngunit malinaw ang layunin. Sa pamamagitan ng paghawak nito sa mga sinaunang simbolo ay nagkakaroon ng mga larawan sa hangin. Ipinapakita nito ang daloy ng liwanag sa mundong iyon at kung paano ito unti-unting natabunan ng kadiliman ng pinuno. Sa bawat araw na hindi masukat ang oras ay tinuruan si Aling Lourdes na unawain ang tanda sa kanyang palad. Hindi ito basta sandata kundi sisidlan ng balanse. Kapag ang kanyang puso ay puno ng takot at galit ay nagiging magulo ang liwanag. Kapag ang kanyang isip ay malinaw at ang layunin ay dalisay ay nagiging matatag ang kapangyarihan. Sa unang mga pagsubok ay madalas siyang mabigo. Kapag pinipilit niyang palakasin ang liwanag ay agad itong kumukupas. Kapag iniisip niya ang galit sa pinuno ay nagiging marahas ang sinag at bumabalik sa kanya ang hapdi. Natutunan niyang ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa puwersa kundi sa pag-unawa. Ipinakita ng kaalyado ang isang maliit na bahagi ng kuweba kung saan ang lupa ay tila salamin. Sa gitna nito ay kailangang tumayo si Aling Lourdes at ituon ang pansin sa tanda. Sa bawat paghinga ay pinipili niyang isipin ang kanyang mga anak hindi bilang dahilan ng takot, kundi bilang dahilan ng pag-asa. Sa ganitong paraan ay naging mas malinaw ang liwanag. Unti-unting natutunan niyang likhain ang isang kalasag na hindi lamang panandalian. Natutunan niyang ituon ng sinag sa isang tiyak na direksyon nang hindi nasasaktan ang sarili. Ang liwanag ay naging bahagi ng kanyang paghinga at tibok ng puso. Ngunit ang pagsasanay ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Tinuruan din siyang harapin ang mga anino sa kanyang loob. Sa isang bahagi ng kuweba ay may lumilitaw na mga larawan ng kanyang takot at pangamba. Nakita niya ang sarili na hindi makabalik sa kanyang mundo. Nakita niya ang kanyang mga anak na lumalaki nang wala siya. Ang sakit ay tila tunay at mabigat. Sa halip na takasan ng mga imahen ay hinarap niya ang mga ito. Pinili niyang tanggapin ang posibilidad ng pagkatalo ngunit hindi sumuko sa pag-asa. Sa sandaling iyon ay mas lalong luminaw ang tanda sa kanyang palad. Ang liwanag ay naging mas mahinahon ngunit mas malalim ang lakas. Habang siya ay lumalakas sa ilalim ng lupa, ay naramdaman ng pinuno ang pagbabago sa hangin. Ang kanyang kapangyarihan ay tila may bahagyang pag-alon na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang galit ay muling sumiklab at nagutos siya ng mas maigting na pagbabantay sa ibabaw. Ngunit ang lihim na santuwaryo ay nanatiling nakatago. Sa huling yugto ng kanyang paghahanda ay dinala siya ng kaalyado sa harap ng pintong bato na may ukit na katulad ng nasa kanyang palad. Ang pinto ay tila naghihintay sa tamang sandali. Nauunawaan niya na kapag ito ay nabuksan, ay haharapin niya muli ang mundo sa ibabaw at ang pinunong nagahari rito. Huminga siya ng malalim at ipinatong ang kanyang palad sa ukit. Ang liwanag ay dumaloy mula sa kanya patungo sa bato. Ang buong kuweba ay bahagyang nagliwanag na tila sumasang-ayon sa kanyang pasya.
Ang pagsasanay ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ang tunay na pagsubok ay naghihintay sa labas ng santuaryo. Ang paghahanda ay hindi lamang para sa labanan, kundi para sa pagbabalik ng balanse sa mundong nabalot ng kadiliman. Sa likod ng pintong bato ay naroon ang kapalaran na kanyang haharapin. At sa kanyang dibdib ay hindi na lamang takot ang nananahan, kundi isang malinaw na layunin. Siya ay handa ng umakyat mula sa kailaliman at harapin ang anino na matagal nang naghahari. Sa pagbukas ng pintong bato ay umalingaw-ngaw ang tahimik na pagyanig sa buong santuaryo. Ang liwanag na nagmula sa tanda sa palad ni Aling Lourdes ay dumaloy sa mga ukit at ang daan paitaas ay unti-unting luminaw. Ang hangin mula sa ibabaw ay malamig at mabigat na tila may dalang babala. Tinahak niya ang landas na paakyat habang ang lihim na kaalyado ay nanatiling nakatayo sa kailaliman. Hindi ito sumunod, ngunit ang presensya nito ay nanatiling gabay sa kanyang dibdib. Nauuktawaan niya na ang susunod na hakbang ay kailangan niyang gawin mag-isa. Sa kanya paglabas sa ibabaw ay agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang kapatagan ay hindi na tulad ng dati. Ang lupa ay may malalalim na bitak at ang himpapawid ay mas madilim na tila walang bituin. Ang mga nilalang ay nakahanay sa paligid na parang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa gitna ng kapatagan ay nakatayo ang pinuno sa harap ng kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay mas malamig at ang kanyang presensya ay mas mabigat. Ang kanyang kapangyarihan ay tila kumapal mula nang huli silang nagharap. Hindi na siya itinuring na bihag, siya ay tinanggap bilang hamon. Sa isang iglap ay nag-utos ang pinuno at ang lupa ay muling kumilos. Mula sa mga bitak ay umangat ang mga nilalang na higit na mabangis kaysa sa mga nauna. Ang kanilang mga anyo ay halo ng anino at apoy. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at walang pag-alinlangan. Pinili ni Aling Lourdes na huwag umatras. Itinaas niya ang kanyang palad at hinayaan ang liwanag na dumaloy. Ang kalasag ay umusbong sa kanyang harapan at ang unang bugso ng mga nilalang ay napigil. Ngunit ang dami nila ay tila walang katapusan. Sa bawat pagsugod ay kinakailangan niyang ituon ang buong lakas ng kanyang loob. Ang liwanag ay sumasagot, ngunit kapalit nito ay ang pagod na unti-unting kumakain sa kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay bumibigat at ang kanyang tuhod ay nanginginig. Sa gitna ng labanan ay nakita niya ang ibang mga nilalang na dating bihag. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Nauunawaan niya na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang pag-uwi, kundi para sa kalayaan ng iba. Sa isang sandali ng matinding pag-atake, ay nakita niyang papalapit ang isang bugso ng aninong hindi niya kayang pigilan kung mag-isa. Kung pipiliin niyang iligtas ang sarili, ay maaaring mabuhay siya, ngunit mananatili ang kadiliman sa lugar na iyon. Pinili niya ang sukdulang sakripisyo. Ibinuhos niya ang buong lakas ng liwanag sa kanyang palad at hinayaan itong kumalat sa buong kapatagan. Ang sinag ay hindi na lamang kalasag, kundi alon na bumalot sa lupa at sa mga nilalang. Ang mga anino ay napaatras at ang ilan ay tuluyang naglaho. Ang mga bihag ay nabigyan ng sandaling kalayaan upang makatayo. Ngunit sa pagbuhos ng kapangyarihan ay naramdaman niyang tila may bahagi ng kanyang sarili ang napunit. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang kanyang katawan ay halos hindi na makatayo. Ang tanda sa kanyang palad ay nagningning ng maliwanag at saka bahagyang kumupas. Ang pinuno ay napaatras sa unang pagkakataon. Ang kanyang galit ay naging hayag at ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Hindi niya inaasahan na ang isang taong mortal ay kayang magpakawala ng ganoong lakas. Ngunit kahit napaatras ay hindi pa siya talo. Ang kanyang anino ay nagtipon at nagsimulang bumuo ng mas malaking anyo sa likuran niya. Isang anyong mas makapangyarihan at mas mapanganib. Sa gitna ng pagod at sakit ay napaluhod si Aling Lourdes. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay liwanag sa iba, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal, ngunit malinaw ang kanyang pasya. Kung ito man ang huling lakas na kanyang maibibigay, ay ibibigay niya ito para sa kalayaan at para sa pag-asa. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ng liwanag ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa kahandaan na magsakripisyo para sa iba. At sa harap ng nagbabagong anyo ng pinuno, ay naghahanda siyang harapin ang pinakamabigat na pagsubok ng kanyang paglalakbay. Sa gitna ng kapatagan na nababalot ng naglalakiang anino, ay nanatiling nakaluhod si Aling Lourdes. Ang kanyang paghinga ay mabagal at ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas upang tumayo.
Sa kanyang harapan ay patuloy na lumalaki ang anyo ng pinuno na ngayon ay pinagsama ang lahat ng kadilimang matagal nitong inipon. Ang langit ay tila bumigat at ang lupa ay umuuga sa bawat galaw ng higanting anino. Ang mga nilalang na dating sunod-sunuran ay napaurong at ang ilan ay tumingin kay Aling Lourdes na may pag-asa. Sa kabila ng kanyang pagod ay malinaw sa kanyang isipan na ang sandaling ito ang magtatakda ng kapalaran ng mundong iyon. Isinara niya ang kanyang mga mata at inalala ang bawat pagsubok na kanyang dinaanan. Ang pagbagsak sa kuweba, ang pagsasanay sa santuwaryo, ang lihim na kaalyado na nagbigay sa kanya ng pag-unawa, ang mga bihag na umaasang makalaya, at higit sa lahat ang mukha ng kanyang mga anak na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa pag-alala ay muling nagningning ang tanda sa kanyang palad. Hindi ito marahas at hindi ito sumasabog na parang apoy. Ito ay naging malinaw at payapa na tila sinag ng umaga matapos ang mahabang gabi. Ang liwanag ay hindi na lamang nagmumula sa kanyang kamay, kundi sa kanyang buong pagkatao. Tumayo siya sa kabila ng sakit at itinaas ang kanyang palad sa harap ng napakalaking anino. Sa halip na salubungin ito ng dahas, ay hinayaan niyang ang liwanag ay kumalat ng dahan-dahan. Ang sinag ay umabot sa lupa at sa himpapawid at sa bawat nilalang na naroroon. Ang anino ng pinuno ay sumigaw sa galit, ngunit ang liwanag ay hindi umatras. Sa paglapit nito ay hindi ito nanunog o nanakit. Sa halip ay tila pinapaalala nito ang sinaunang balanse na matagal nang nakalimutan. Ang mga bitak sa lupa ay nagsimulang magsara at ang mabigat na hangin ay unti-unting gumaan. Sa gitna ng alon ng liwanag ay nakita ng pinuno ang sarili nitong anyo na hindi balot ng kadiliman. Sa sandaling iyon ay nasilip nito ang panahong hindi pa ito nilamon ng pagnanasa sa kapangyarihan. Ang liwanag ay hindi naglalayong wasakin siya kundi ipakita ang katotohanan. Unti-unting humina ang higanting anino at ang anyo ng pinuno ay bumalik sa dati nitong sukat. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lamig ay naging tahimik. Ang kapangyarihang itinayo niya sa takot ay nawalan ng saysay sa harap ng liwanag na nagmula sa sakripisyo at pag-unawa. Ang mga nilalang sa kapatagan ay unti-unting nagbago ang tindig. Ang ilan ay nagtaas ng ulo na parang ngayon lamang nakalanghap ng malayang hangin. Ang mga bihag ay tuluyang nakawala sa kanilang pagkakagapos. Ang mundong iyon ay tila muling huminga matapos ang mahabang panahong pagkakulong sa dilim. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Aling Lourdes ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang tanda sa kanyang palad ay nagningning sa huling pagkakataon at saka naging tahimik. Ang kanyang layunin ay natupad. Ang balanse ay muling naibalik. Ang lupa sa kanyang paanan ay nagliwanag at unti-unting bumuka. Ngunit hindi ito tulad ng unang pagbagsak na puno ng takot. Ang liwanag na bumalot sa kanya ay mainit at payapa. Nauunawaan niya na ito na ang daan pabalik sa kanyang mundo. Sa huling paglingon niya sa kapatagan ay nakita niya ang mga nilalang na hindi na nakayuko sa takot kundi nakatayo sa bagong kaayusan. Ang pinuno ay tahimik na nakamasid na tila tinatanggap ang pagbabago. Sa malayo ay may bahagyang sinag na kahawig ng lihim na kaalyado na nagbantay sa kanya mula sa simula. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay muli niyang nasilayan ang gubat sa likod ng baryo. Ang araw ay sumisikat at ang hangin ay may amoy ng sariwang lupa. Para bang isang mahabang gabi lamang ang lumipas. Ang kanyang mga damit ay may bakas ng alikabok, ngunit ang kanyang palad ay wala ng tanda. Nagmadali siyang umuwi at nang makita niya ang kanyang mga anak ay niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Ang kanilang mga mata ay puno ng tuwa at pag-aalala. Sa kanyang puso ay dala niya ang lihim ng mundong kanyang napuntahan at ang aral na natutunan doon. Mula sa araw na iyon ay hindi na siya basta tindera lamang na nagtitiyaga sa hirap ng buhay. Siya ay naging mas matatag at mas maunawain. Alam niya na sa bawat dilim ay may nakatagong liwanag at sa bawat pagsubok ay may pagkakataong magbago ang landas. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang pag-uwi sa tahanan, kundi simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na may dalang alaala ng mundong puno ng halimaw at kakaibang nilalang na minsan niyang hinarap at nalampasan sa pamamagitan ng tapang at sakripisyo. Pagkaraan ng kanyang pagbabalik ay maraming gabi na hindi agad nakatulog si Aling Lourdes. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay bumabalik sa kanyang alaala ang kapatagang nababalot ng anino at ang liwanag na minsang sumiklab mula sa kanyang palad. Ngunit sa halip na takot ang manaig ay isang tahimik na pasasalamat ang pumupuno sa kanyang puso.
Unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Hindi man biglang nawala ang kahirapan ay naging mas magaan ang bawat araw. Ang kanyang mga paninda ay tila mas napapansin ng mga mamimili at ang kanyang mga anak ay naging mas masikap sa pag-aaral. Sa bawat hamon na dumarating ay hindi na siya madaling panghinaan ng loob. Isang hapon habang siya ay naglalakad sa gilid ng gubat ay napahinto siya sa harap ng malaking punong minsang naging daan sa kanyang pagbagsak. Tahimik ang paligid at ang hangin ay payapa. Wala nang butas sa lupa at wala nang bakas ng kakaibang daan. Para bang isinara na ng mundo ang pintuan nito. Ngunit sa kanyang dibdib ay alam niyang ang karanasan ay hindi kathang isip lamang. Ang tunay na pagbabago ay hindi nakita sa mga mata kundi naramdaman sa puso. Ang tapang na natutunan niya sa harap ng mga halimaw ay naging sandigan niya sa araw-araw na pakikipaglaban sa realidad. Sa pagdaan ng mga taon ay lumaki ang kanyang mga anak na may paggalang at malasakit sa kapwa. Madalas niyang ikwento sa kanila ang tungkol sa liwanag na kayang mabuhay sa gitna ng pinakamalalim na dilim. Hindi niya binanggit ang detalye ng mundong kanyang napuntahan, ngunit itinuro niya ang aral na natutunan niya roon. Ang pinakamalaking halimaw ay hindi laging may sungay o matatalim na pangil. Minsan ito ay takot. Minsan ito ay inggit. Minsan ito ay kawalan ng pag-asa. Ngunit tulad ng kanyang naranasan ay may liwanag na handang gumabay sa sino mang pipiling manindigan at magsakripisyo para sa tama. Sa tuwing sumisikat ang araw at tinatamaan ang kanyang mga kamay, ay naaalala niya ang init ng tanda na minsang nagbigay sa kanya ng lakas. Wala na ang marka sa kanyang balat, ngunit ang marka sa kanyang pagkatao ay mananatili habang buhay. At sa isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na natutulog ng payapa ay napangiti siya. Hindi man makita ng iba ang mundong kanyang nilakbay, ay dala niya ang katotohanang ang liwanag ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ito ay nananatili sa puso ng isang inang handang harapin ang anumang dilim para lamang makauwi sa kanyang mga mahal sa buhay.